General Bronner. Ayon po kay General Bronner, sa kanyang pahayag, "Coup won't solve Philippine problems," AFP chief. Okay. So ayon po kay General Bronner, hindi po malulutas ng kudeta. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung kudeta, ito po yung pag-agaw ng kapangyarihan na gamit-gamit ang militar, no? Yan po yung ginawa nila Gringo Nasan na nahuli sila na naging daan ng EDSA 1, no? Ayan. So, magkukudita sila, tapos prinoteksyonan sila ng tao, yan po yun. Okay. Tuloy natin itong kay Bronner, no? It's by voting for the right leaders that the people can help solve the country's problems and not by inviting the military to take over and do the job. Yan po ang sinabi ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. Alam niyo po, sa pagsasabi nito ni Bronner, para niya nang inaamin, no? Para niya nang inaamin na maraming nananawagan sa kanila na magkudita na, no? Kasi hindi mo mababanggit 'yan eh. Ito pong inatinan niya, briefing po ng COMELEC kasama ng PNP tsaka yung ano yung tulong ng AFP dito po sa magaganap na eleksyon, no? Yung the mere fact na nabanggit mo yung kudita, aminado po kayo, Mr. General Bronner, na talagang dumadami na po yung nananawagan na sa inyo, no, sa mga militar. At hindi naman yan nililihim ni Bronner. In fact, sa ibang mga panayam sa kanya, inaamin niya na may mga nagre-recruit na may mga kumakausap sa mga retired o na mga retired officials, may mga kumukumbinsi na kumbinsihin yung mga active, no? So hindi na po usapin yan eh. Kaya nga siya nagre-react na hindi, ako po personally, hindi rin po ako naniniwala na dapat nagkukudita, no? Dapat ang mga militar nakasuporta lagi sa tao. Hindi po sa sa tao, kasi kayo po ay nariyan to protect the Constitution. Ayan. Kaya kung sa tao po nakasuporta yung mga militar. Okay. Dagdag pa ni Bronner, eto po, sabi pa ni Bronner, our country has so many problems and sometimes all the people can think about is military coup or military junta a solution. It's not the solution. Okay, tama po yan. Alam nyo, kahit dito sa channel natin, marami po pag nag-uusap na po tayo ng problema, ano po yung lagi yung sinasabi? No? Ano po yung sinasabi nyo rito sa akin? Ano ba ginagawa ng mga militar? Hindi pa ba sila kikilos? Di ba? Tama si Bronner dito. Our country has so many problems and sometimes all the people can think about is military coup or military junta. Nasaksihan ko po yan eh. Kahit na nananawagan lang kami ng simpleng punta tayo sa EDSA, magpakita tayo na ayaw natin yung ginawa nila kay Attorney Zulaika Lopez, no? Punta tayo sa EDSA para napakita natin na may puwersa pa yung mga Duterte. Biglang may mga nagsasabi rito na yung mga military ba natin wala bang gagawin? Laging gano'n, no? Okay. Ako po, definitely, hindi po ako pabor na yung kudita. Kasi pag ang kudita, ibig sabihin niya, military yung hawak sa atin. Ngayon, gusto ko rin pong ipaliwanag, gusto ko lang pong ipaliwanag kay General Bronner, no? Bakit po ganyan na mag-isip yung mga tao? Okay. Alam nyo, General Bronner, kasi kami, majority ng Pilipino, first time in history sa napakatagal na panahon, nag-elect ng majority president at majority vice president. Hoping na ang daming boto na to mako-convert po. Yung sinasabi niyong eleksyon ng solusyon, tama po yun.
no? Nakita po namin kay Tatay Digong na napakaganda ng pamumuno ng isang Duterte. Kahit po yung mga kalaban natin, kahit ito pong mga nagsasalita rito sa TikTok, marami diyan naniniwala na mas maganda yung pamumuno nung panahon ni Duterte kaysa panahon ngayon ni BBM. Hindi lang nila maamin. Pero pag tinanong mo sila mamaya, aamin po sila na wala talagang proyekto to si BBM. O eto lang hamon ko sa mga maka-BBM eh. Di ba? Ang sabi ko lagi sa mga maka-BBM ganito, kami, naging protector din kami ni Tatay Digong. Kayong mga vlogger ni BBM, kaya kami effective na protector ni Tatay Digong kasi naniniwala yung tao sa amin noon nung presidente si Tatay Digong dahil pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Tatay Digong. Ang tanong, kayo, kailan nyo naman ipagtatanggol yung mga proyekto ni BBM? Naiinip na ang lahat eh. Di ba? Kailan nyo naman ipagtatanggol yung mga proyekto ni BBM? Ang ginagawa kasi ng mga BBM supporters, lalong-lalo na ng mga vloggers, pag may sumulpot po na problema, ihanap kagad ng sisi kay Tatay Digong. Lahat po yan. Problema ng bigas. Uy, si Digong yan. Mataas din ang presyo ng bigas. Maghahanap ng mga dyaryo yan. Meron yata time na biglang tumaas yung bigas kay Tatay Digong. Yun na yun. Eh kay Digong nga, umabot pala ng ganitong presyo. May traffic. Uy, hindi nalutas ni Digong ang traffic. May traffic pa rin ngayon. Problema talaga ni Digong yan. Lahat eh. May utang. Ang lakas mangutang ni Marcos. Ay namana niya lang kay Digong yan. No? May mga suliranin po tayo ngayon. Nawawala po yung pinagbilhan ng ginto. Hindi, nagtatanong tayo. Baka alam ng mga supporter ni ano. Baka alam ng supporter nito ni BBM. Nagtatanong po kami, nasan po yung ginto na pagbentahan ng ginto? Hindi nyo rin alam? Lalo na kami, hindi namin alam. Ang dami nating hinahanap na pondo. Tama po ba? Flood control, hinahanap natin. Asan yung mga flood control projects? Bakit may baha pa rin? Sasabihin lang naman, ayun Davao, binabaha pa rin. O, kay Duterte yun. Lagi po silang Duterte lang ng Duterte. Lahat na sabihin mo, si Sara Duterte nga, meron siyang confidential fund. Sagutin niyo yung mga tanong. Nasaan yung pinagbentahan ng ganito? Si Sara Duterte nga, merong piatos eh. Sawa na po yung taong bayan dyan eh. Yun yung problema. Gumawa ng sariling rally, rallying na nga ng DDS yan. Maraming INC DDS. Ayaw ng INC sa korap. Rodrigo Duterte. Okay. Paliwanag ko lang sa atin, no? Sawa na, General Bronner, para po sagutin ko sa inyo. Tama po. Yun po nakikita namin eh. No? Nasaksihan po namin. Dati po, aminado po ako, General Bronner. Mahilig po ako sa politika. Libangan ko po yung politika. Marami pong Pilipino nahilig sa politika buhat nung naging presidente si Tatay Digong. Bakit po? Kasi ang ganda ng pinakita eh. For the first time siguro sa karamihan ng buhay natin, ngayon lang tayo nakakita ng presidente na totoong lumutas ng mga problema. May problema sa droga, may pantapat. Ito ang problema sa droga, problema sa kriminalidad, nag-war on drugs, nag-war on criminality. Totoong proyekto. Teka muna, may nagpakapi yata, hindi natin nabate. Rodrigo Duterte, thank you very much sa $5. Ha? Si Tatay Digong nagbigay ng $5. Okay. Mga kapatid, problema ng mga infrastructure para umunlad ang Pilipinas, mahirap ang Pilipinas. Namuhunan sa infrastructure, build. Totoong programa sa
totoong mga suliranin. Alam niyo po, lahat ng maunlad na bansa mayroong, ah, programa sa infrastructure. Matitino po ang infrastructure nila lahat. O ngayon, General Bronner, para po maipaliwanag ko lang sa inyo, nagkaroon kami ng pag-asa kay Tatay Digong at marami pang iba, napakaraming proyekto. Saksi ka, General Bronner, na doble sweldo niyo mga sundalo at mga pulis. Saksi kayo diyan. Tapos susunod na sana yung mga iba pa. Kaya lang siyempre hanggang 6 years lang si Tatay Digong. Nabitin po kami. Marami po nabitin po kami. Okay. Kaya ano po ang ginawa namin? Namili po kami, yung anak po niya, ibinoto namin. At yung kapartner ng anak niya na nangako na itutuloy yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Nung nanalo na, kaya po tama kayo, General Bronner, eleksyon talaga ang solusyon. Ang problema, yung inelect namin para magtuloy ng mga magagandang proyekto ni Rodrigo Duterte, pagkatapos mahalal, ang unang inintindi, paano mawawala yung paano mababawi yung kanilang mga ari-arian na naka-freeze kung saan-saan. Nakalimutan na yung mga itutuloy. Kaya lahat pagsisip-sip na sa pinakamakapangyarihang bansa na makakapagpa-freeze sa kanilang defreeze ng kanilang mga ari-arian. Nagkaletse-letse na tayo. Coupled with mga ambisyosong kamag-anak incorporated. Ambisyosong mga kamag-anak incorporated na yan po ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. General Bronner. Ngayon, binoto po namin si Inday Sara. In fact, pinakamataas po ang boto ni Inday Sara sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang po nung eleksyon nila. Lahat po na nagdaan eleksyon, wala pong mas mataas sa boto ni BP Sara. Tama kayo, General Bronner. Di ba? Umasa kami sa eleksyon. Pero ano po ginagawa ngayon sa binoto namin? Ginagawa ng intriga, ginagawa ng usap. Ano po ginagawa nila sa presidenteng mahal na mahal ng tao? Ginagawa ng intriga, ginagawa ng mga usap. Nung humarap po ba si Tatay Digong, may napatunayan sila sa mga binibintang nila? Na-confront ba nila si Tatay Digong sa mga akusasyon nila? Lahat, nagmukha po silang, wag po nating sabihin na bobo, hindi naman po sila nagmukhang bobo. Nawalan po yung mga before po mag-appear si Tatay Digong, akala mo yung mga sinasabi nilang kasalanan ni Digong, talagang tanggap na ng mga Pilipino. Pero nung humarap po si Tatay Digong sa kanila, natameme po lahat ng mga congressman. Very willing pa si Tatay Digong bumalik ulit. Ayaw na nila. Bakit? Napapahiya po sila. Yung mga akusasyon nila hindi. Eto, kitang-kita to ng mamamayang Pilipino, General Bronner. Yung mga minahal namin leader, pinipilit po silang pasamain araw-araw, kasama po ang media, kasama po ay lahat ng congressman na yan na magkakakampi ngayon. Nabuko pala ni Pat Sabilio. Siya lang po nakabuko eh. Si Pat Sabilio lang. Kung nabuko mo, Pat Sabilio, yung kabalustugan, bakit wala pang kaso si Tatay Digong ngayon? Umaasa kayo sa ICC? Kawawa ka naman. Aasahan nyo yung ICC sa totoo lang, no? Inaasahan nyo yung ICC. Pag-upo po ni Donald Trump, yari po yung ICC. Paparusahan ni Donald Trump. Bakit? Hindi member ang USA, hindi member ang Israel, nakaalyado na USA. Pero bakit nila binigyan ng warrant of arrest si Netanyahu na Prime Minister ng USA? Di ba?
Wala pa, Patsabilyo, ikaw naman niloloko mo kami. Meron na raw kaso si Tatay Digong. May nabalitaan ba kayo? 'Yan ang problema, eh, nagsasalita tayo rito ng totohanan, tapos bibigyan mo kami ng mga kalokohan, 'di ba? Gusto lang kita nariyan kasi gustong-gusto mong pinapahiya sarili mo araw-araw, eh. Meron na raw kaso si Tatay Digong, naghihintay lang daw ng timing. As far as we are concerned, walang kaso. Kasi imagination mo lang 'yan, timing-timing na 'yan. Imagination mo lang 'yan, eh. Ngayon may impeachment po kay VP Sara. Eto po ang hindi naunawaan, General Bronner, makinig po kayo. So may pag-asa po kami kay VP Sara na magwawakas din 'tong kalakaran na ganito. Kasi 'pag naging presidente na si VP Sara, yun po yung pag-asa namin, General Bronner, eh. Pero ano po ginagawa nila kay VP Sara? Kahit walang katuturan, sinampahan ng impeachment kahit walang mga katuturan. General Bronner, sana nakikinig kayo. Lahat po, kung nanonood kayo ng mga investigasyon na tinatawag na pusit yung Vice President, na sinisigawan yung Vice President ng yes or no lang ang dapat niya isagot, na yung Vice President ay sinabihan ng chairman na si Chua na hindi siya pwedeng sumagot. Nung hindi umaatin yung Vice President, sabi sila na bakit hindi umaatin? Bakit hindi sagutin? Nung umatin, hindi po tinatanong. Nanumpa na po. Kasi yun yung kinakatwiran nung una, eh. Paano ka tatanungin, eh, hindi ka nanunumpa? Nanumpa si Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin tinanong. Nung sinabi ni Vice President, pwede po ba ako magsalita? No, you cannot answer. Alam mo, General Bronner, yung mga pag-attend na to ni Tatay Digong at ni VP Sara, yun po yung nagbibigay buhay sa amin, eh, na may pag-asa pa kami. Pero kung yung Vice President hindi na pwedeng sumagot, gusto niya magsalita, hindi pwedeng magsalita dun sa investigasyon na pinagmamalaki nila na iniimbitahan si VP Sara, nung umatin hindi pwedeng magsalita. Ano pa po ang natitira sa mga Pilipino? Oh, yan po yung paliwanag ko, General Bronner, kaya may nananawagan sa inyo. 'Di ba? Kasi yung binoto namin, pinakamataas na boto, si Inday Sara, ni ayaw pa sagutin, eh. O ngayon, eto pa po. Hindi na makasagot si VP Sara, tinadtadan pa, no? Tadtad. Pati to si Patsabilyo, hindi niya kayang sagutin to. Nasa napunta yung pinagbentahan ng ginto? Nasa napunta yung Maharlika Fund? Nasa napunta yung kinaltas sa 117 billion na kinaltas sa PDIC? Nasa napunta yung kinaltas sa PhilHealth? Napakarami pong nasaan. Wala pong sumasagot. Wala pong sumasagot, General Bronner, sa mga tinatanong namin. Dehin bokiki lang lahat. Tapos may gana pa sila, no? Kahit po si Patsabilyo hindi niya kayang sagutin. Kasi imagination lang ang alam nito, eh. Sabi ko nga si Yumer Marcial, medalist, Olympic medalist, si Patsabilyo megalist. Hindi po ba? Yan yung sinasabi natin, eh. Ang dami pong question, pero ano ang sagot nila? Eh, nasan yung formally? Eh, nasan yung nasan yung pinaggastusan ng confidential fund? Ang dami pong problema ng Pilipinas, pero laging ang bato, pabalik lang sa Duterte lahat. Balik lang sa Duterte lahat. Katulad po ngayon. Nalilito rin ako, hindi po ako malituhin, eh. Minsan, nung araw, kaya kong unawain lahat, eh.
Pero ngayon po talaga hindi ko maunawaan yung mga BBM supporters at mga vloggers, 'no? Sabi, sabi, sabi po ng Pangulong Marcos, siya si BBM. Baka baka nalilito na sila, eh. Sabi ni BBM, ayoko ng impeachment kay VP Sara kasi para saan? Wala namang silbi yan. Gawin natin, lutasin natin yung mga problema. Ano po ang problema ng Pilipinas ngayon? Lubog sa utang at dumadami po ang mahihirap. 63% pinakamataas na bilang ng mahihirap sa loob ng 21 years. Duterte pa rin, Duterte pa rin. Walang ano eh, walang lutas. Duterte pa rin. Confidential fund pa rin, Duterte pa rin. Yun lang lagi. Siraan natin si Duterte. EJK. Tignan nyo po ngayon. Timing po yung labas. Both SWS and Pulse Asia. Nagpa-survey po sila. Tiniming nila ngayon bago dumating itong INC rally. Alam niyo sabi ng INC, bakit sila magra-rally? Ine-expect po natin to na milyon po. Alam niyo po ang sabi ng INC, bakit kami magra-rally? Sinusuportahan namin si BBM. Sinusuportahan nila si BBM na wag ituloy ang impeachment kay Sara Duterte. Ngayon, dahil sanay na yung BBM supporter na isisi lahat sa mga Duterte, hindi nila alintana. Ito magugulat sila sa pwedeng maging epekto nito. Parang wala lang sa kanila eh. Tignan nyo po yung treatment nila sa napipintong rally ng INC sa Lunes. Alam po natin yan lahat, milyon. Hindi po sila nababahala. Wala po sa kanila yun. Hindi po nila naiisip yung mabahala sila sa malaking rally ng INC. Sabi ng INC, no to impeachment. Kaya nga kami sasama eh. Kasi kung pro-impeachment yan, bakit kami sasama mga Duterte? Ngayon, ano po ang sinasabi sa kanilang lahat ng kanilang mga vlogger, ng mga vlogger ni BBM? Alam nyo kung ano sinasabi sa kanila? Ang sinasabi dyan sa mga BBM supporter, dapat yung mga Duterte wag makisama dyan kasi may iba silang agenda. Dapat magsarili sila ng rally. Di ba? Tama ko? I-address nyo yung gustong malaman ng INC. Kaya kami nagrarally. Ang INC kaya nagrarally, ayaw nila na impeachment. Pero sapat na sa inyo na, sinasakyan lang yan ng mga DDS. Sinasakyan lang yan ng mga Duterte. Sinasakyan lang yan ni Pastor Kibuloy. Sinasakyan lang yan ng mga nananawagan na mag-resign. Hindi yan yung problema ng INC. Minamaliit ninyo yung rally ng INC. Ayaw nyong makinig. Hindi kayo nakikinig sa kanila. Magulo ang Pilipinas pag tinuloy ninyo yung impeachment kay VP Sara. Yun yung gustong ipahatid sa inyo ng INC. Hindi na po ito simpleng usapin. Duterte ang isisi natin lahat. Isisi natin lahat sa Duterte. Baka magulat kayo pag binaliwala nyo INC. Ano sa tingin nyo mangyari sa INC? Pag wala lang aksyon. Pag tinuloy pa rin ng mga bataan ni Martin, yung pag-impeach kay VP Sara, mapayapa nga yung rally namin, hindi naman nakikinig. Nagpakita na nga kami, nanawagan kami. Hindi nila naiisip yan eh. Ang naiisip lang nila, siraan natin. Siraan natin. Hindi po biro yung gagawin ng INC. Hindi po yan, akala nyo ba parang yung ano yan, yung translasyon
ng Poong Nazareno na religious gathering? Hindi po. Alam ng lahat, may purpose yung pagrarally nila ng INC. Alam nila na tumututol sa INC, tumututol sila sa pag-impeach sa pangalawang pangulo dahil ang pangalawang pangulo ay pinakamalaking boto. Minamaliit nyo masyado eh. Lagi kayo nakabatay sa survey. Sa survey, bumababa si Sara. Sa survey, ganun. Sa survey, sabi ng survey, ilan ba sinurvey nyo? 1,000? 2,000? Atin sa rally. Ang tinanong nyo, 1,000, 2,000 lang. Ilan sa tingin nyo ang aatin sa rally sa Lunes? Pag umuwi po yan at mabalitaan nila na binaliwala lang sila, hindi makikinig sa kanila, ano sa tingin nyo reaction ng mga Iglesia ni Cristo? Pumunta kami rito sa Luneta, hindi kami nanawagan ng ibagsak si BBM, wala kaming panawagan na pababain sa pwesto si BBM. Isa lang ang gusto namin, suportahan si BBM sa sinasabi niya na ayaw niya na impeachment. Pero etong mga nagsabi na BBM supporter sila, BBM vlogger sila, sila po yung nagsasabi na ituloy ang impeachment. Yung mga Duterte na naman, hindi na po Duterte to. Kalahati na ng termino si BBM. Kung nalusot nyo po yan ng first 2 years, bilib po ako sa survey, naniniwala po ako sa survey. Kita nyo, niloloko na nila ang tao. Di ba? Naniniwala po ako sa survey. Sino ba may sabing hindi ako naniniwala? Pero ito po, tao to eh. Lumabas sila eh. Wala silang pakialam kung ano sinasabi na survey. Ang sabi po ng Iglesia na Cristo, tutol kami dyan. Ngayon, kung ipagpipilitan nyo na ang mas matindi pa rin yung survey kaysa sa milyon-milyong lalabas sa Lunes, ano magagawa natin? Pinatutunayan nyo lang na wala talaga kayong pagtugon sa mga hinaing ng tao. Ang tagal-tagal na naghihinaing ng mga tao na mataas ang presyo ng bilihin. Ano sagot nyo? Si Sara Duterte meron niyang piatos-piatos. Marami naghihirap. Ito ayuda. Bigyan ka na ayuda. Mataas ang presyo ng kamatis. Si Sara Duterte, sinampahan na 3 na nakasampa. Hindi po ganyan ang pagtatanggol sa Pangulo. Bakit ko po nasasabi to? Galing kami dyan eh. Yung si Duterte, naging vlogger ako si Duterte, presidente ng Pilipinas. Tagapagtanggol kami ni Duterte. Opo, marami po akong alam.